Kapagod. Ayan. This is my daily productive exercise. Ayan, nasa 10 minutes pa lang yata ako nag-uumpisa. Nagkakalaykay. Pero pagod, pawis na, hinihingal na. Matanda na. Kapagod, pero fulfilling ang pakiramdam. Kesa sa lagi akong naka-online, nagsa-cellphone, nakahiga, nakaupo. Siyempre, ito magandang exercise sa katawan, lalo na nagkakaedad na tayo. At the same time, kapaki-pakinabang kasi lumilinis yung bakuran. Ayan. Sa tulong syempre ni Pareng Peter Agulan. Yan, siya yung taga-grass cutter. Demoted. Dating nagtatrabaho sa bangko, naging OFW, barangay leader ng kasalukuyang administrasyon. Tapos, ano ba? All around na eh. At ngayon, sobrang sipag siya naman yung nag-grass cutter. At malaki-malaki na yung nahawan. Yan. Tapos, ako naman yung taga-Wales. Yan, si Pareng Peter Agulan. Walang kapagod-pagod na addict niya sa pag-grass cutter. Sinubukan lang niya yan ha. First time niya mag-grass cutter few days ago. At ayan naman ako, nagbihis na ako kasi basang-basa na ako ng pawis. Pero nakapajama pa rin para iwas insekto. Ang dami ko ng kagat. Saka yung mga langgam na itim, ang dami. Pati yung mga hantik, ang sakit sa paa. Nagpantal-pantal na. Si Pareng Peter Agulan naman, yung buong katawan niya, nagpantal-pantal ng ilang araw ang kati-kati. Pero ayan, hindi nagpapaawat kasi na-enjoy niya yung pag-grass cutter habang kung naririnig niyo sa background, yung kapitbahay na yung nagbibideo, okay? Time check, 10:30 AM at ang aga-aga nila mag-celebrate. Buti pa sila. Kami ito kayod na. Pero okay lang kasi sabi ko nga, fulfilling. Ang sarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam na napabanat yung buto mo, na-exercise yung katawan mo, napapawisan ka. At syempre, wag ka lang maliligo agad-agad at ang uwi mo, pasma. Ayan, kunyari masipag ako. Nakakahiya naman ka Pareng Ether. Kasi syempre, this is a 5,000, more than 5,000 square meter na bakuran, manggahan, santol at iba-iba pang mga puno na namumunga. Nakakahiya naman sa kanya kung siya lang yung magtatrabaho. So ayan, nagumpisa ulit ako ng pausok. Ang katapat nito ay puno ng santol. So siguro mga April, May, mamumunga din yung santol. Pero magkasunuran sila ng mangga. Malamang mauuna yung mangga. Tapos eto yung una kong sinigan kanina. Kailangan bantayan kasi kahit na tinumpok mo yung mga tuyong damo, nag-spread out siya eh. So yan, hindi pwedeng iiwanan mo kasi pwedeng makakos ng sunog. By the way, few days ago, nagsisiga kami dun sa likod. Ayan, dyan sa bandang likod na yan. Doon may mga bahayan. Maraming mga bahay na doon. Maliliit na bahay, tabing ilog. Sabi ko dun sa mga bata, wag maglaro ng apoy. Wag paglaruan yung siga. So, syempre, makukulit mga nagtatumbling-tumbling sa damuhan. Pero sabi ko, kabilin-bilin ko, wag maglalaro ng apoy kasi pwedeng makasunog, mag-spread out, kumalat yung sunog, tapos pati bahay nila masusunog. The following day, umaga, hindi muna kami nagsiga. Sabi ko kay Peter, sa hapon kami magsiga. Buti na lang kasi nasunog yung bahay nila. Kinabahan kami, syempre punta kami dito sa likod, baka may naiwan pa na usok, umapoy, ganyan, kumalat. Buti na lang wala. Ang naging cause ng sunog ng bahay nila, parang may pumutok yata na kuryente. So tawag kami ng bumbero. Kaya nakakatakot din. Risk to, no? Hindi pwedeng pabayaan na iwang mag-isa yung apoy kasi pwedeng kumalat siya. Lalo na kung yung hangin malakas at saka yung mga damo ay tuyo. A decade ago, sa sobrang kasipagan ko, eto naman ang nasunog ko. Tanda ko, May 1, Labor Day, fiesta sa kabilang barangay, kapit barangay, San Jose. Abe, kasipag-sipag ko, yung anak ko, baby pa lang, iniwanan ko, kaming dalawa lang mag-ina sa bahay. Iniwanan ko at nagwalis-walis ako kasi nga may mga bunga yung mangga. Ayan, dito, ayan, nakikita niyo yung kawayan, ayan. Nagsiga ako dyan, malapit lang konti. Pero syempre tinumpok ko yung mga damo, yung mga tuyo. Ang kaso, di ba yung dahon ng kawayan ay light
wait lang, sobrang gaan niya. So, siguro na hangin may lumipad. Diyos ko, yung taas ng kawayan na yan, no? Matupok halos yan. Eh, ayun yung bahay. May kabahayan dyan, dikit na dikit. Tapos wala pa akong kamalay-malay kasi habang natutupok yan, nandun ako sa kaduluduluhan. Doon sa kaduluduluhan, nagwawalis ulit ako doon. Nakita ko lang, bakit ka ako may mga tao na sumusugod mula doon sa gate. Ang daming tao, kapitbahay na sumusugod mula sa gate. Noon ko lang nalaman na nasusunog na pala yung kawayan at sobrang taas. Talaga naman ang panginginig ng katawang ko. Ang hinahina pa ng apoy. Buti na lang nagkaroon ng bayanihan. Kaya sobrang thankful ako sa Diyos, sa mga kapitbahay. Dahil kung hindi, Diyos ko, magpapalit ako ng bahay, ng kapitbahay. Saka syempre nakakatakot ang apoy. Mahirap apulahin. Lalo na kung hindi agad-agad nagre-responde yung bumbero o malayo yung panggagalingan. Tapos eto, 3 years ago siguro or 2 years ago, ganyan. Sipag ko na naman. Ang kaso ay laging palpak yung kasipagan ko. Ayan. Nagsiga ulit ako, parang ganyan, gilid. Doon naman sa gilid na yon. Nagsiga ulit ako, malayo-layo ulit yan sa gitnang yan. Tapos yung damuhan, green yan, ganyan-ganyan. Tapos yung mga tuyong damo na nahawa na, tinumpok ko. Kaso mataas yung pagkatumpok ko. Sunog ulit yan. Buti na lang may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa amin that time, nung araw na yon. Talaga naman, buti na lang natulungan ako, kung hindi. Kaya ayan, medyo natuto na ako. Natatakot din ako pag ganyan na. Bantay tayo habang nagbi-video. Hindi pwedeng pabayaan. Ayan, kalaykay to the max na naman ang lola nyo. Diyos ko, ang braso. Hindi nagahita lang. Kung may mas malaki pa sa hita, yun na yun. Pambihirang braso yan. Ever since naman, hindi ako naging maarte sa katawan. Walang filter, kung ano itsura mo, yun na yun. Kung presentable o hindi, basta malinis ka sa katawan, okay na yun. Kadalasan nga pag nagbibihis ako kung ano yung nasa ibabaw, yun na lang yung kinukuha ko. Hindi baling mukha kang naka-uniform, linggo-linggo, yun at yun. Walang problema. Yung mga barkada ko naman, pag dumadalaw sa akin, every week, makikita, napapagkamalan yung pambahay ko para daw basahan. Halagang 50 pesos na shorts sa palengke, 50 pesos na sando sa palengke din. Ilang taon ko na ginagamit, pero kasi kung doon ka komportable, doon ka. Hindi mo naman kailangan i-please ang iba. Basta malinis ka, hindi ka mabaho, hindi ka umaamoy, pwede na yun. Sa panahon ngayon, hindi na basehan ng itsura mo o forma mo para masabing malaki ang kita mo o sweldo mo o kabuhayan mo. Sa panahon ngayon, pagalingan ng diskarte sa buhay kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Siyempre, hindi naman natin nire-recommenda na i-neglect o pagbayaan mo yung pag-aaral mo o huwag ka mag-aaral. Pero sa ngayon, sa dami ng mga umaasenso, nagiging milyonaryo, lalo na kung nanonood ka ng mga motivational, inspirational videos dito sa YouTube, makikita mo na ang mga maaabilidad na tao, yun ang mga yumayaman. At kadalasan, hindi naman sa sinasabing kong mayaman ako pero kadalasan kapag mayaman na ang isang tao, hindi mo na kailangan ipagyabang, hindi mo na kailangan ipakita kung ano ang tatak ng suot mo, ng sapatos mo, ng damit mo. Makikita na at makikita ng tao yan. Pero sa ngayon, kami wala. Poor pa din, walay pa din, nagsisikap pa lang, at nangangarap, nagtatrabaho, sipag-tiyaga, pasensya. At syempre, kailangan talaga ng panalangin at pananampalataya sa itaas na lahat malalampasan. At sana, pinaka-importante sa lahat, malusog ang pamilya, buo ang pamilya. Kahit na nagkakaroon ng pagkukulang, nagkakaroon ng samaan ng loob, o hiwa-hiwalay kayo, at least alam mo na habang nagpupursige ka na matupad ang mga pangarap mo, alam mo na safe sila at nandyan lang sila at anytime makakatabi mo rin sila. Diba?
Sus ko, nagdrama pa. Shadow. Pagod na, nagdadrama pa. O siya. Sa susunod po ulit at marami pa akong tatrabahuhin, marami pa akong kakalay-kayin. Ako po muli si Tingbig Charo Mariano, taga-kalay-kay na lang ngayon. Hindi. Syempre, marami tayong pinagkakabalahang maliliit na bagay na maski papano nagiging source na ating kabuhayan. Pero ito ang isa sa pinakamasarap na ginagawa ko ngayon. Wala pang kita. Sana meron after few months. Pero sa ngayon, okay na sa amin ang makita na naaayos at nalilinis itong bakuran dahil alam nyo, huwag na tayong lumayo. Ang pera nandito lang sa tabi-tabi, kailangan lang nating palaguin. At eto sa amin, pinagpala kami ng malaking bakuran, manggahan, maraming puno na pwedeng pakinabangan at ito naman ngayon ang aming pinapalago. So, kita-kits po ulit tayo. Ako po si Tingbig Charo Mariano. Sa susunod po, maraming salamat!